habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Ang oras ganap na alas 8:57 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV, radyo na, dyaryo pa.
Alright mga kababayan, impuntong alas 9 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV. Alright, isang mapagpalang umaga. Good morning Pilipinas! Kayo po ay nakikinig dito sa KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa, dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. At syempre mga kababayan, sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeus. At syempre naman po ito inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman talagang gaanong kagwapuhan, sigurado namang ito inyong maaasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko. Samahan po ninyo ako sa looban ng 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa ating palatuntunan. Ang official time ng ating programa ay alas 8 ng umaga hanggang 10:00. At syempre, dahil sa medyo nalita naman po tayo ng oras, talagang lagi na nangyayari ito, dahil sa hindi inaasahang pangyayari mga taga-pakinig. Kaya tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan, ang ating pagsasama-sama sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Anyway, good morning sa taga-Studio 2 sa mula sa buluwagan ng balitaan ni Kuyang Alan Bordeos, Ate Cora Biernes, si Ate Joy Pasco at Kuyan Jack Frost Bordeus. At syempre, ganun din sa ating Studio 3 mula sa buluwagan din ng balitaan ni Kuyang Wayne Espino Lawson. Ganun din sa ating Studio 4 dyan sa Zambales Region 3 mula sa buluwagan ng balitaan ni Kuyang Paul Aludo. Good morning sa inyong lahat. At syempre sa lahat po ng ating mga kolumnista at writer ng ating Balitang Kasado. Panatilihin po nating magbasa lagi ng dyaryo o tabloid ng Balitang Kasado. Ang payagang balanse at totoo. National Newspaper. Ito is pagkataguyod ng ating butihin publisher, Kuyang Alan Bordeos. Anyway, Kasado Patroller, standby report Sa lahat po ng ating mga Kasado Patroller na nasa iba't ibang area ng ating kapuluan, standby lamang po at kayo na po ang susunod upang bigyan ng daan ang inyong mga pag-uulat. At syempre, binabati po natin ng magandang umaga ang samahan ng KPP Divine Healing dyan sa lugar ng Barangay Bangkatan, sa pangunguna ni Brother Ansel Arroyo at ni Sister Merlina Padriquilla at lahat po ng mga brother at sister diyan. Tuwing araw po ng Biyernes ang kanilang gamutan sa area po ng kanilang chapel dyan sa lugar po ng Barangay Bangkatan. Kaya inaasahan po natin sa ating mga kababayan na umaasa at doon ay nagpapagaling. Sabi good luck sa inyong lahat. Good morning sa mga taga-chapel naman ng Sitio Bulalo, Barangay Baliti ng Lungsod ng Calapan. Sa pangunguna ni Brother Rubin Pamilara, Brother Gerald Gasik, Brother Celso Cueto, siyempre si Sister Analisa Gasik. At ganoon din si Sister Brother Gerald Gasik. At sa lahat po ng mga brother at sister dyan sa lugar ng PPP Divine Healing Power, dyan sa lugar po ng lungsod ng. Magpalang umaga po sa inyong lahat. Naway ang araw po ng Huwebes ay maging maayos at maging maganda sa lahat ng ating mga kababayan. Ngayong September 12, araw ng Huwebes, taong 2024. Bangon Pilipinas, mabuhay ang sambayanang Pilipino. Maging tapat at mapagpakumbaba sa ating kapwa. Maging magagalangin at mapangunawa, lalo na sa pagkakataong ito'y kailangan.
taong mapagpakumbaba at nagsasabi ng katapatan. Na ang tanging nakikinabang nito ay ang ating kalipunan ng ating sambayanan. Kaya sa lahat po ng ating mga kababayan na sabi ngay may mga pinagdaraanan sa buhay, ang tangi lamang po nating tagubilin ay maging matatag at maging maunawain. Laging tumingala sa kalangitan at humingi ng tawad, awa at kahilingan sa ating dakilang may kapal. Sabi nga'y, kapag ikaw ay kumatok, siguradong ikaw ay pagkukusan. Hindi lamang yun sa pamagitan ng paghingi mo ng tulong ay kapag ikaw ay may kailangan. Pero kinakailangan munang ihayag mo muna yung iyong nasa puso, yung nasa iyong isipan. At nang sa gayon, madali kang pagbuksan at dinggin ng ating pinapanalangin. Anyway, magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Narito ang ating mga balita. Mga senador naniniwala ang karapat-dapat ang OBP sapat na budget. Round 1. Ready, go! Naniniwala sina Senate Minority Leader Aquilino Cuco Pimentel III sa Senador Ronald Bato de la Rosa na karapat-dapat ang Office of the Vice President na magkaroon ng budget na kailangan nito sa susunod na taon. Sa Weber message sa mga reporters nitong Miyerkules, sinabi ni Pimentel na dapat bigyan ng sufficient budget ang OBP para gumana ito alinsunod sa mandato nito. Binigyan ng sapat na budget ang OBP para maisagawa ang constitution role o responsibilidad ng Vice President na maging handa na maging Pangulo sa anumang naibigay na segundo, sabi ni Pimentel. Kaya nga dapat may budget ang Office of Vice President para sa staff office, utilities, library, briefings, meeting, attendance sa conferences, travel both, domestic and international. He added, samantala naninindigan naman si De La Rosa na kailangan pa rin ng budget ng OBP sa kabila ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na maaari pa rin magtrabaho ang kanyang tanggapan kahit na tuluyan na itong hindi punduhan ng Kongreso. Pwede pero mahirap saan kukuha ang sweldo kung kanyang mga staff, mga tao sa opisina, De La Rosa said in a press briefing. Gayunman, sinabi ng senador na tiwala siya sa karamihan na kanyang mga kasamahan ay susuporta sa 2.37 bilyong pisong panukalang budget ng OBP para sa 2025. Alinsunod sa time-honored tradisyon ng mga mambabata sa paabot ang parliamentary courtesy sa Office of the President at OBP. I am sure yung mga kasamahan kong senador will stand by the time-honored tradition na yung top two offices of the government. Nabibigyan naman nila ng kaukulang respeto, I'm sure yung mga kasamahan. So dito sa for the preservation of that tradition, sabi ni De La Rosa. Alas 9:09 ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics na may mga benefits effective and preventing serious illnesses and ailments like diabetes, cholesterol build-up, asthma, hypertension, and kidney diseases. Helps in regulating normal blood pressure, maintains normal blood sugar level, boosts immune system, helps in healing wounds faster, perks up body's immune response to stress. Gold9 Plus Probiotic and Natural Extract includes the following: Stevia plant, Ampalaya serpentina, malunggay, asitaba, insulin plant, banaba, sambong, and mangosteen. Ito ay sa pag-endorse ni Dr. Ariel Tibayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Samantala, mayorya ng cable depths nangyayari ng Greater Manila area ayon sa Globe.
Round 1. Ready, go! Inulat ng telecommunications firm ng Globe nitong Miyerkules na isang makabuluhang piraso ng lahat ng magnanakaw ng cable sa bansa ang naganap na Greater Manila area sa unang kalahati ng 2024 na sinunda ng Visayas at Southern Luzon. Sa isang ulat ng Miyerkules, sinabi ng higanting telekomunikasyon na mayroong average na 245 insidente ng pagnanakaw ng cable bawat buwan sa unang kalahati ng taon na may kabuuang 1,472 kaso sa buong bansa. Sa GMA ay may 906 na insidente sa panahong ito, kasunod ang Visayas na may 117 and Southern Luzon na may 135, Northern Luzon na may 125 at Mindanao ay may 119 ayon kay Joel Agustin, Head of Service Planning and Engineering ng Globe. Ang pagnanakaw ng cable ay nagdudulot ng malaking paggambala sa internet activity at nagbabalik sa pagsisikap ng kumpanya palawakin ang network reach nito. Sa tuwing ang magnanakaw ay nagpuputol ng kahit isang cable para sa kanilang makasariling motibo. Daan-daang customer namin ng mga individual at negosyo ang napiktuhan, kabilang na ang mga nakikibahagi sa paghahatid ng mahalagang serbisyo. Ang epekto ay kaya pinalaki Agustin Said, nananawagan siya sa publiko na maging mapagmatiyag at i-report sa pinagkamalapit na barangay o presento ang mga kaso ng pagnanakaw ng cable. Sa pamagitan ng pagtutulungan, malalabanan ng Globe at ng komunidad ang problemang ito at matiyak ang patuloy na serbisyo para sa lahat, sabi niya. Round 1. Alas 9:12 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps at sa pagkataguyod ng lahat ng ating mga kolumnista at writer ng Balitang Kasado. Kaya magandang umaga sa ating mga kuyang diyan sa lugar ng USA si Kuyang Pastor Gilier Valencia, ang ating Kasado Patrol reporter, at siyempre ang ating ding Kuyang Julius Periols diyan sa lugar ng bansang Canada. Alright, magandang umaga din kay Ate Lynn Gabiana ng Taiwan. Yan. Good morning Ate Lynn. Kamusta ka na dyan sa bansang Taiwan? Anyway, ang oras ay ganap na alas 9. Presa ng umaga, ito yatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. At sa paghahatid ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Siyempre, sa lahat po ng ating mga kababayan na nagnanais na ma-experience ang Gold9 Plus Probiotics, ito po ay simple lamang, nakakapagbibigay katulungan sa inyong mga kalusugan. Yan. At yan nga po ay sabi nga ito po ay herbal medicines. At nag-endorse po nito ay si Dr. Ariel Tibayra ng Gold9 Plus Probiotic. Ang oras ganap na alas 9:14 ng umaga. Ito yatid ng KBS RMM News TV Radyo na Dyaryo pa. Alright, nasa
Okay, nasa Quezon City po. Ito ang ating Kasado Patrol 40. Bigyan po natin ng daan ang kanyang pag-uulat sa mga sumandaling ito. Alright, good morning, Kuyang John Santusidad, Kasado Patrol 40, dyan sa Riyadh lugar ng Quezon City. Yes, good morning. Kasama ko yan. Alright, Kuyang John, kamusta na ang iyong kalagayan dyan? Yung headset, lagay ko lang headset. Okay, sige, standby report, standby. Kasado Patrol Report. Yes. Good morning po. Kasama ko Arnold. Siyempre, ang ating station manager, Alan Borjos. Okay, Kuyang Jun, sige, ipotok mo na yung iyong balita dyan sa lugar ng iyong kinalalagyan. Yes, good morning. Kasama ko Arnold. Ganoon din ang ating station manager, Alan Borjos. Isang babae nahulihan ng hinalang marijuana kagabi ng mga BPSO personnel habang sila ay nag-iikot sa ilang kasakupan sa barangay ng Batasan, Quezon City. Kagabi lamang, nahulihan ng 4 pirasong plastic sachet ng hinalang marijuana. Ayon sa roaming team ng BPSO personnel na si Ranyo, ay sinita nila itong isang babae, may dala palang marijuana. Gi-report nila sa kapulisan, turnover nila itong suspect. Pangalan ng suspect na si Tintin Lingko, 24 anyos, residente ng Barangay Batasan, Quezon City. Sa ngayon, nakapit na sa Station 6 ang suspect. Mandatory witness, Kagawad CD Abad. Barangay Official of Barangay Batasan, Quezon City. Mula rito sa Quezon City, ako si John Santosidad, Kasado Patrol 40, naguulat, gabay at patnubay ng KBS, RM News, Diaryo na, TV pa. Balik sa iyo, Arnold. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 40, Kuyang Jun Santusidad, mula pa rin dyan sa area ng Quezon City. Thank you, Kuyang John. Alas 9:18 ng umaga, ito yatid ng KBS or MM News TV, Radyo na Diaryo pa. Ito ay sa paghatid ng Gold9 Plus Probiotics. Alright, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Candidacy filing para sa BARM Pulse i-reset sa Nobyembre. Round 1. Ready, Inilipat go! na ng Komisyon on Elections ang panahon para sa paghain ng Certificate of Candidacy para sa susunod na taon ng Bangsamoro, Tumus Region in Muslim Mindanao. Parliamentary election sa COMELEC Resolution number 11051 na inilabas Miyerkules. Nagdesisyon ng Komisyon and Ban na ipagpaliban ang filing period mula October 1 hanggang 8 hanggang November 4 hanggang 9 ang Certificate of Candidacy para sa District Representatives of BARM Parliament at dapat ihain sa Nobyembre 4, 2024 hanggang Nobyembre 9, 2024 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kasama ang Bangsamoro Electoral Office, it said inilipat din ng full body ang deadline
para sa pag-file ng list of nominees and manifestation of intent to participate for the regional parliamentary political parties mula October 8 hanggang November 9. Ang lista ng mga nominado at sertipiko ng pagtanggap ng nominasyon na may affidavit of non-affinity of RRPP o coalition ay dapat ihain kasama ang manifestation of intent na lumahok sa parliamentary election hindi lalampas sa November 9, 2024 kasama ang Bangsamoro Electoral Office. The resolution said sa kabilang banda inamin naman ni COMELEC Man George Garcia na ang desisyon na i-reschedule ang mga aktibidad ay dahil sa ruling ng mataas na hukuman na hindi kasama ang lalawigan ng Sulu sa BARM. Ang desisyon ng Korte Suprema na ibukod ang lalawigan ng Sulu sa BARM ay may crucial effect sa mga patuloy na pre-election activities na isinasagawa ng komisyon dahil kailangan mag-accommodate ng ilang adjustments sa administrative jurisdiction ng komisyon. Sa Sulu, sabi ng full body chief, tiniyak niya na ang rescheduling ng filing period sa rehiyon ay hindi magdudulot ng anumang pagkaantala sa kanilang paghahanda para sa BARM or sa sasabay na midterm fall sa Mayo 12, 2025. Alas 9:21 ng umaga, ito ay atid ng TBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Ito ay sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Pote sa pag-endorse ni Dr. Ariel T. Bayran ng Gold9 Plus Probiotics. Samantala, DA Mata, pinalawak ang pagbabakuna ng African Swine Fever government controlled sa October. Round 1. Ready, go! Ipinayag nitong Miyerkules na Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang plano na palawakin ang pagkontrol ng gobyerno sa pagbabakuna laban sa African Swine Fever. Sa Visayas at Mindanao sa Oktubre, itong proseso ng pagkuha para sa 150,000 doses ito ay dapat na ginawad sa pamagitan ng tinatayang timeline sa pamagitan ng October 10. So October 10 ang target date na may award itong kontrata sa supplier and then they will deliver the same day, sabi niya. Kabilang sa mga initial na target sa lugar para sa pagpapalawak ng pagbabakunan ng African Swine Fever na kontrolado ng gobyerno ang mga red zone o mga lugar na may aktibong kaso ng ASF sa La Union, Quezon, Mindoro, Cebu, North Cotabato at Sultan Kudarat. Hanggang September 6, sinabi ng BAI na 472 barangay sa 109 munisipalidad at 31 lalawigan ang naiuri pa rin bilang red zone. Samantala, sumang-ayon naman ang Agri-Chief kay Senadora Cynthia Villar kasunod ng pagdinig ng Senate Committee sa African Swine Fever na binanggit ang pangangailangan ng mas maraming supplier ng bakuna sa bansa. Hanggang ngayon, gumagamit ang DA ng ABVAC line vaccines mula sa isang supplier sa Vietnam para sa vaccination nito sa kontrolado ng gobyerno sa Batangas. Hindi naman pwedeng isa lang. Kaya lang yan ang nag-apply 2 years ago and the other 6 applicants kaya kaka-apply lang earlier this year or late last year, sabi ni Tio Laurel. Sumampa siyang kumonsulta sa mga eksperto upang mapabilis ang proseso para sa mga bagong bakuna ng African Swine Fever mula sa Estados Unidos, South Korea, Thailand, Norway at 2 pang supplier mula sa Vietnam. Sa mga kagyat na sitwasyon, kami ay kumonsulta sa mga veterinaryo at iba pang mga eksperto sa larangang ito kung paano mapaikliin ang iyong proseso ng pag-aproba at mga pagsubok. So sa tingin ko, ang pinakamaganda kaso ay 6 na buwan mula ngayon. Sabi ni Tio Laurel na binabanggit na ang mga normal na pagsubok ay karaniwang sumasaklaw sa loob ng 1 taon. Nagpahayag naman din ng pag-asa ang Agri-Chief na magkaroon
panang 1 hanggang 2 bakuna laban sa African Swine Fever na maaprubahan ng susunod na taon. Alas 9:25 ng umaga, ito ay hatid ng KBS, RMM News TV, radyo na, dyaryo pa. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan alas 9:28 ng umaga. Alright, binabati po natin ng magandang morning ang taga Jores Homeowners Association ng Sitio Bukal, Barangay Pantok, Binangonan, Rizal. Sa lahat po ng mga incorporators, mga officer na masisipag dyan. At siyempre, tuloy-tuloy lamang po ang ating pag-antabay at pag-alalay sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa lalawigan ng Rizal. Kaya sabi ba, bagamat tinamaan ng matinding pinsala dahilan sa Typhoon Enting ang lugar ng lalawigan ng Rizal, sabi nga'y ang ating mga taga-national government at taga-local government ay hindi naman nagpapabaya para sabi nga'y hindi matulungan at mabigyan ng kaukulang tulong ang ating mga kababayan dyan sa lalawigan. Kaya sabi nga po ay paalala lamang po natin sa lahat ng ating mga kababayan diyan, ho. Kailangan po ay maging mapagmatsyag kayo at maging alerto, lalo na po kung sumasama na ang panahon. Lalo pat may napipintuhan na naman po muling bagyo na pumasok sa far dito sa ating bansa. Kaya sabi nga po ay kailangan yung mga malalapit po sa mga sapa o ilog o mga bundok na batid ninyo na may karupukan yung mga lupa ay kailangan po umiwas na kayo, lalo na po kung tumindi na po yung pag-ulan. Siyempre sa unang bagsak pa ng ulan, hindi pa yung guguho eh. Kaya lamang kapag kayan ay nababad na, at talagang yan po ay tinamaan na po ng matinding pag-ulan, ay talagang yan po ay uhuna na po yan lupa. Yan. Kaya maaaring magkakaroon na po yan ng pagkalaroon ng landslide.
Kaya kinakailangan po talaga ay ingat-ingat lamang po kayo at ang sa gayon ay maiwasan po yung disgrasya. Sabi nga'y mahirap na po ang ika nga'y hindi naging kayo ay laging handa. Sapagkat sabi nga po ay ang magsisi ay kung huli na at may nasakta na. Kaya kailangan po talaga po ay ang sarili po ninyo ay inyong tulungan. Alas 9:30 ng umaga, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Alright, good morning kay Risa Oray. Thank you for watching sa inyong panonood. At sabi nga ay talagang sa lahat po ng ating mga kababayan na ngayon po ay nakikinig dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. At syempre naman po magandang umaga po sa inyong lahat sa Mega Manila. Yan. Syempre sa buong Kamindanawan at Kalusunan. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Samantala, Senate Finance Panel tinitingnan ng umano'y paglabag sa PAC ng PSA at BSP. Round 1. Ready, go! Hiniling ni Senate Committee on Finance Chairperson Senador Grace Poe nitong Merkules sa Commission on Audit na isumiti ang kanilang findings na umano'y breach of agreement sa pagitan ng Philippine Statistics Authority at Bangko Sentral ng Pilipinas sa paglilimbag ng National ID Card sa budget deliberation ng PSA. Ibinigyan din po ang kahalagahan ng findings matapos mas naunang itaas ang kuha ang pag-alala sa PSA sa subcontracted umano ng BSP ang all card para mag-print ng national ID cards kahit na nakasaad sa Memorandum of Agreement ng dalawang partido na bawal ang subcontracting. Ito ay talagang isang grave concern dahil kung tahasang nilabag nila ang Memorandum of Agreement, yun ay isang bagay na maaaring kansilahin ang buong kasunduan. Amen. Baka may pananagutan ng BSP dito, sabi ni Poe. Ayon kay PSA Civil Registrar General Dennis Mapa, naglabas sila ng 1.4 bilyong piso sa BSP para sa pagprint ng cards na nagkakahalaga ng 50 pesos bawat isa. Aniya ito ay humigit kumulang 90% ng 55.5 milyong cards na napagkasunduan nilang i-print. Ang ibinigay kasi nila sa amin na information is na terminate nila ang contract ng all cards para sa production ng blank national ID. Sinabihan ni Poe, I think we have to investigate further kung ano ba tong all card na to. I think the reason why this is terminated now was maybe the board of the VSP really realize na tika muna baka may nilabag sila kasi medyo malinaw ang Memorandum of Agreement. Sabi ni Poe. Alaunan sinabi ni Poe na all cards din ang kontraktor na naging dahilan ng pagkakaantala sa pagprint ng driver license card ng Land Transportation Office. For sure, titingnan ito ng mga senadors na ang daming reklamo sa mga IDs tapos ang daming reklamo sa driver's license tapos kinuha pa din natin yung all card para namin naman tayong nagpaluko ng ilang beses sa kanila, sabi ni Poe. Sa isang pahayag kanina, iginiit ng BSP ang pagsunod sa procurement guidelines at ng kasunduan nito sa PSA na nagsabing ang kanilang mga tauhan ang nagsagawa ng operasyon
habang ang all cards ay nagbigay lamang ng mga kagamitan, hilaw na materials at technical na suporta. Ayon sa BSP, hindi isinama ng COA sa kanilang BSP Annual Review Report ang anumang findings na may kaugnayan sa subtracting taliwas sa mga aligasyong batay sa audit ng COA sa PSA. Alas 9:35 ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Ito ay sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-iendorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Alright! May pagbati po muna ang ating Kasado Patrol 47 from National Capital Region. Good morning po Kuyang Arnold Namuko at sa ating station manager na si Kuyang Alan Bordeos at sa lahat ng tagapanood ng programang Gabay at Patnubay. God bless Philippines at mabuhay po. Yan. Thank you Kuyang Joseph Elias Buntugon. Ang oras alas 9:36 ng umaga, ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo national newspaper. At siyempre, may pag-uulat ang ating Kasado Patrol 47 mula po dyan sa Mega Manila. Alright, Kuyang Joseph, standby. Report. Kasado Patrol Report. Anyway, may pag-uulat ang ating Kasado Patroller, ang ating Kasado Patrol 47 na naririyan sa lugar ng Metro Manila si Kuyang Joseph Elias Bontugon. Yan. Alright, Kuyang Joseph, go! Good morning sa iyo. At sa lahat ng mga taga-panood at taga-pagsubaybay at taga-pakinig ng programang Gabay at Patnubay po. At ito po ang aking balita. Inaasahan ni Senadora Risa Hontiveros na makakaharap si Pastor Apollo Kibuloy sa Senate hearing tungkol sa kinakaharap na kaso ni Kibuloy na sexual abuse at saka human trafficking na kung saan ay kusang loob na sumuko ito kamakailan para harapin ang kanyang mga kaso na inireklamo sa kanya, 10 ng kanyang mga kasamahan para managot sa lahat ng mga kasalanan. Kasi ang taong bayan ay naghihintay ng kanilang mga sagot tungkol sa ipinaparatang sa kanila at mayroon silang warrant of arrest na isinilbi at salamat at nagtapos na yung partial law doon sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound at naghupa na ang gulo at iwas sakuna at radya na rin sa mga misyonero doon, mga membro ng Kingdom of Jesus Christ na pinapasura ni Kibuloy. At yan nga, inasahan ng sambayanang Pilipino at maging ng mga lawmakers natin na mga senators upang tanungin si Kibuloy sa pagkakasangkot dito sa mga kaso dito sa bansang Pilipinas, maging sa bansang Estados Unidos na nasa Amerika para malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan sa likod ng mga pangyayaring ito dito sa ating bansang Pilipinas at least nabawasan na ang problema ng ating Pilipinas unti-unti at umaasa tayo na ang iba pang may mga
pananagutan sa batas na pinaghahanap ng mga otoridad ng ating mga gobyerno, opisyal upang mapanagot ang nagkasala sa ilalim ng batas, sa ilalim ng batas ng tao, maging sa higit sa lahat sa batas sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Yan po ang aking simple report mula rito sa National Capital Region. Ako po si Joseph Elias Buntugon, Kasado Patrol number 47 na nag-uulat sa gabay at patnubay para sa KBS RMA News. Dalyo na TV pa. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ni Kuyang Joseph Elias Buntugon mula pa rin sa Metro Manila. Thank you, Kuyang Joseph. Samantala, ang oras alas 9:41 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Round 1. Ready, go! Warranty letters na inilabas ng DSWD tinanggap sa mga piling butika. Sinabi ng Department of Social Welfare and Development nitong Miyerkules na ang mga warranty letter na inilabas nito ay maaari na ngayong gamitin ng kanilang mga kliyente na nangangailangan ng tulong sa pagbili ng mga gamot sa mga piling parmasya sa bansa. Sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program, nakipag-ugnayan ng DSWD sa mga piling butika upang matulungan ang mga mahihirap na kliyente na makabili ng kanilang mga pangangailangan sa gamot sa pamagitan ng mga GL na inisyo ng DSWD, sabi ni DSWD spokesperson Irene Dumblao. Ang liham sa nagarantiya ay isang dokumento na inisyo ng DSWD pabor sa benepisyaryo na naka-address sa mga service provider na ginagarantiyahan ang pagbabayad ng serbisyo sa ngalan ng kliyente kabilang ang gamot. Kabilang sa mga butika sa Metro Manila na tumatanggap ng mga GL na inisyo ng DSWD, ang Globo Asiatico Enterprises Incorporated, OncoCare Pharma Corporation, Urology Medcare Incorporated, kumpletuhin ang Solusyon Pharmacy at Pangkalahatang Kalaharan Pharmaceutical Product Distribution Lead Company, Kemenpenity Incorporated, Medenpenity Incorporated, GCS Pharmaceuticals Incorporated, Enterpharma Solutions Philippines Incorporated at mga butika sa ilalim ng Drugstores Association of the Philippines o DSAP. Ang mga individual na nasa krisis mula sa ibang reyon ay maaaring makipag-ugnayan o bumisita sa anumang DSWD Field Office sa kanilang lugar na paninirahan para na kumpletong lista ng mga parmasya na tumanggap na mga gel na inisyo ng ahensya. Ang AICS o AICS ay isa sa mga social protection service ng DSWD na nagbibigay ng medical living, transportasyon, edukasyon, pagkain o tulong pinansyal sa mga individual na nasa krisis ayon sa pagsusuri ng mga social workers. Alas 9:44 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV ng Kasado Media Group at syempre sa pagtataguyod ng lahat ng mga Kasado Patroller, mga kolumnista at writer at lahat ng ating mga responsabling mga mamamayan. Samantala, Tanchenko nagpasalamat sa 2 taong stint ng PBBM bilang BI Chief. Round 1. Ready, go!
Samantala, pinasalamatan ni outgoing Bureau of Immigration Commissioner Norman Tanchenko si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa pagkakataong mamuno sa Bureau sa loob ng 2 taon. Hayaan ninyo kung gayon na magpasalamat ako sa kanyang kamahalan Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Pangulong ng Republika, sa pagkakataong makapaglingkod sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ang nakalipas na 2 taon ay puno ng optimismo, hamon at determinasyon, Tanchenko said in a statement Wednesday. Aniya, ang mga kailangan na reforma ay inisyal na pinatupad sa Bureau of Immigration na kanyang binabantayan. Right at the get-go, it has been a focus yet challenging effort to address the various concerns confronting the Bureau of Immigration tulad ng pagkakontrol sa mga borders sa international port of entry and exit at pagpipigil sa mga Pilipino na matraffic sa ibang bansa bukod sa iba pa. Ganyan Herculean task para sa isang ahensya na nagpapatakbo sa ilalim ng isang batas noong panahon ng kolonyal, sabi niya. Pinasalamatan din niya ang mga tauhan ng Bureau at mga opisyal ng Department of Justice sa kanilang suporta sa lahat ng galanting kalalakihan at kababaihan. Ang Bureau, hindi ko kayang pasalamatan kayo ng sapat. Laging isaisip na bilang mga lingkod bayan, dapat patuloy kayong magsikap para lamang sa kapakanan ng publiko. Higit sa iba pang interes, maging gabay kailanman ng mga prinsipyo ng Bureau of Immigration ng profesionalismo, integridad at pagkamakabayan, aniya. Nitong Martes, tinalaga ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla si Bureau of Investigation Deputy Commissioner Joel Anthony Biado bilang officer in charge kasunod ng pagwawakas ni Tanchenko. Alas 9:47 ng umaga, ito yatid ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay may mga benefits, effective, and preventing serious illnesses, ailments like diabetes, cholesterol build-up, asthma, hypertension, and kidney diseases. Helps in regulating normal blood pressure, maintains normal blood sugar level, boosts immune system, helps in healing wounds faster, perks up body's immune response to stress. Gold9 Plus Probiotics All Natural Extract includes the following: Stevia Plan, Ampalaya, Serpentina, Malunggay, Asitaba, and Sulinplan, Banaba, Sambong, and Mangosteen. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Samantala, PNP nagdodokumento ng iba pang reklamo BS Kibuloy. Round 1. Ready, go! Sinabi ng Philippine National Police Merkulis na idinodokumento dito ang iba pang reklamo laban kay Kingdom of Jesus Christ, KOGC leader Apollo Kibuloy. During the stay in the PNP doon ay may mga lumapit para magsalita at sinasabing sila rin daw di umano ay naging biktima po. Inabuso din daw sila, pahayag ni PNP spokesperson Colonel Jen Pardo sa Chains Interview sa Camp Crame, Quezon City. Ayon kay Fajardo, nakikipag-coordinate na sila ngayon sa Department of Social Welfare and Development at idinagdag na lumapit sa pulisya ang mga magulang ng mga purported victims. Sumuko si Kibuloy at ang kanyang mga katulong na sina Jacqueline Roy, Selvia Simanyes, Ingrid at Vicente Canada matapos sila na makorner ng mga pulis sa loob ng isa sa mga sugusali ng KOGC compound sa Davao City. Noong September 8 sa hiwalay na pahayag, sinabi ng Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil na natuklasan ng pulisya ang mga bago at makababalagang detalye hinggil sa umano'y kriminal na gawain ni Kibuloy. Lalo pang pinaigting ang patuloy na investigasyon at pagsisikap na maiharap siya sa hustisya. Ayon pa rin kay General Marbil, matapang na lumapit ang ilang biktima at nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa sistematikong pang-aabuso
sa mga kabataang babae sa ilalim ng impluensya ni Kibuloy. Ang mga individual na ito na tinutukoy sa loob ng kanyang organisasyon bilang mga pastoral ay naiulat na sumailalim sa pagsasamantala at pagmamanipula. Nagsalita na ang matatapang na biktima ito na nagbubunyag ng kanilang mga nakakasakit na karanasan. Ang pang-aabuso ng kanilang tiniis ay nagpapakita ng isang makakaalarmang pattern ng pagmamanipula at pagsasamantala, sabi ni Marbella. Sa isang payag sa mga pastoral, ilan ang nakilalang bahagi ng isang inner circle, isang piling grupo ng mga kabataang babae na umano'y nakaranas ng sexual na pang-abuso sa kamay ni Kibuloy. Ang mga tinatawag na inner circle pastoral na ito ay partikular na mahina na may mga biktima na kasing bata ng 12 taong gulang. Ang kanilang mga testimonya ay naging crucial na pagtuklas ng buong lawak ng mga krimen umano ni Kibuloy, sabi ni Marbella. Simula pa lang ito masusing sinusuri ng Philippine National Police ang mga ebidensya upang matiyak na umano tayo na matibay na kaso laban kay Kibuloy. Hindi tayo mag-iiwan ng bato na hindi maiiba sa paghahangad na ito ng katarungan, diin ni Marbel sa pagipagtulungan ng ibang-ibang ahensya sa pamahalaan. Magpapaabot ng suporta ang Philippine National Police sa mga biktima at titiyakin ang kaligtasan at kagalingan ng mga ito habang patuloy na iimbestigasyon. Inihikayat namin ang sinumang maaaring nagdurusa pa rin sa katahimikan na mag-abot ng tulong. Nandito ang PNP para tumulong sa siguraduhin natin na mananaig ang hustisya para sa lahat ng biktima, sabi niya. Samantala, sinabi ni Fajardo na na-resolve na ang conflict of schedule sa arraignment ni Kibuloy at ng kanyang co-accused na dalawang korte na itinakda sa Biyernes. Aniya, personal na haharap ang 5 sa Pasig Regional Trial Court, Branch 159 dakong alas 8:30 ng umaga, habang ang kanilang arraignment sa Quezon City RTC Branch 106 sa pamagitan ng video conference ay ibinalik ang 100 alauna-30 ng hapon. Ang 5 ay nahaharap sa mga reklamong qualified human trafficking at child sexual abuse sa korte sa Pasig at Quezon City. Ayon sa pagkakasunod, ayon kay Fajardo, pinag-uusapan na ang mga security measures para sa transportasyon at physical attendance ni Kibuloy at ng iba pa niyang co-accused sa Pasig Court. We also consider the security challenge that we will be facing in case na ihahatid sila from crime to Pasig without also taking a chance kung tatanggalin natin ang security nila pagdating nila sa Pasig Court. Yan ngayon ang lahat ng alang-alang habang nagsasalita tayo, dagdag pa niya. Si Kibuloy at ang 4 niyang co-accused ay nananatiling nakakulong sa Philippine National Custodial Center. Alas 9:53 ng umaga. Ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics na may mga sangkap na stevia plant, ampalaya, serpentina, malunggay, asitaba, insulin plant, banaba, sambong at mangustin. Ito ay sa pag-endorse ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Samantalang 3 nabid sa Sanglatera scam sa Muntinlupa. Round 1. Ready, go! Arestado ng mga operatiba ng Southern Police District ang 3 sospek na umano'y responsable sa 10 milyong pisong estafa scheme na kilala bilang Sanglatera sa Muntinlupa City. Sa ulat nitong Miyerkules, kinilala ni SPD Chief Brigadier General Leon Victor Rossetti ang mga suspek na sina alias Alec, 28 taon, alias Christina, 88, at alias Daniel, 36 years old, pawang naristo sa isang entrapment sa loob ng isang restaurant.
sa Barangay Poblasyon alas 3 ng hapon Martes. Nag-ugat ang operasyon sa reklamo sa mga pandaraya ng mga suspek kaugnay na ng pawning at mortgage ng isang property na matatagpuan sa Sukat, Muntinlupa City. Inakit umano ng mga suspek ang mga biktima na sa pamagitan ng mga pangakong malaki ang kita gamit ang notarized contracts para ipahiram ang hitsura ng legalidad sa kanilang mga transaksyon. Sa operasyon, na-recover ng mga otoridad ang tunay na 1,000 pesos bill sa ibabaw ng bundle money, 3 original na set ng kontrata para ibenta ang property, 2 set ng acknowledgement receipts na may kabuang 500,000 pesos, identification card, mobile phone at isang gray Mitsubishi Expander na nakarehistro kay alias Christina, habang natagpuan naman ang isang Glock 9mm pistol sa pag-aari ni Daniel. Lumabas sa karagdagang investigasyon na si Alec ay nauna nang nahatulan ng paglabag sa batas pambansa 22 ng korte sa Valenzuela City at inutusang magbayad ng multa na 400,000 pesos at 1 milyong piso bilang civil liability. Sa isinagawang blocking ng mga suspek, lumitaw na tanggapan ng District Special Operation Unit ng SPD ang mga naunang biktima ng mga suspek at nagpakita ng kahandaang mag-ain ng karagdagang reklamo ng malakihan o sindikatong istapa na suportado ng mga abitibit ng testigo at malaking ebidensya. 3 minuto bago mag-10 ng umaga, ito yatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV. Ito ang himpilan ng mga responsabling mga mamamahayag, Kasado Media Group, at syempre sa pagtataguyod po ng ating mga kolumnista, mga writer, mga patroller na nasa iba't ibang area ng ating bansa. Samantala, 40% ng Chinese financing sa PS nakatali sa hindi bababa sa 1 ESG REX base sa pag-aaral. Round 1. Ready, go! Mga 40% ng development finance ng Pilipinas mula sa China na may kaugnayan sa hindi bababa sa isang uri ng ESG, panlipunan at pamamahala. Panganib mga resulta ng isang panlabas na pag-aaral ang mga natuklasan ay iniharap sa media briefing nitong Miyerkules ng US-based research firm ng AIDATA na nagdetalye ng mga pakikipag-ugnayan ng China sa ekonomiya at diplomatiko sa Pilipinas. Sa nakalipas sa 2 dekada, ang pagtatasa na natagpuan namin ay ang 40% ng mga proyekto na ang China ay bankrolling dito sa Pilipinas ay may isang pinataas na antas ng paglalantad na hindi bababa sa 1 anyo ng panganib, paligiran, panlipunan o pamahala, sabi ni AID Data Director ng pagsusuri ng patakaran na si Samantha Castor. Napag-alaman sa pag-aaral na ang sektor ng enerhiya ay lumilitaw sa isa sa pinakamalaking kahinaan ng bansa dahil ang mga proyektong pinunduhan ng Beijing sa Pilipinas ay may pinakamataas na insidente ng ESG RES overall. Kahit na ang lahat ng 3 uri ng panganib ay nagpapakita, ang mga panganib at kapaligiran ay pinakamadalas na nauugnay sa mga proyektong ito. Ang sektor ng agrikultura, kagubatan at pangingisda ay mayroon ding nakataas na ESG RES sa buong board. Dagdag nito, sinabi ni Castor na ang mga estimeno ng Beijing ay may mga pasilidad din na maging medyo opake na lumikha naman ng mga panganib sa fiduciary. Dahil ang pinag-uusapan mo ay malaking halaga ng pera na walang maraming transparency, lumikha ito ng mga pagkakataon para sa pagsasabwata ng katiwalian, sabi niya. Lumabas sa ulat na ang China ay nagbankroll ng 233 proyekto na
nagkakahalaga ng 9.1 bilyong US dollar sa Pilipinas na sa pagitan ng 2000 at 2022 na hindi bababa sa 91% nito ay mataas na interes na pautang. Humigit kumulang 55% ng mga ito ang umasa sa mga kumpanyang Chino, madalas na mga negosyong pag-aari ng Estado na nauugnay sa nakataas na pagkakalantad sa ESG res o direkta o di tuwirang pinaghihintulutan ng World Bank o Asian Development Bank. Habang pinaghihinaan ng loob ang decoupling mula sa China, sinabi ni Castor na dapat maging matalino ang Pilipinas sa mga termino ng pagharap dito sa ekonomiya sa kapangyarihan ng Asia. I would say it is not in the Philippine interest to completely decouple dialing from China. Sa tingin ko, mas malakas ang negotiation hand mo kapag mas marami kang tao sa paligid ng misa. Kaya dapat sa US ka magtrabaho, dapat sa China, sa Australia ka nagtatrabaho, sabi niya. Ang mas kaunting mga tao sa paligid na talanhanayari, mas ikaw ay uri ng natigil sa pagkuha ng anumang deal. Ay bago mo ang smart play, siguro ang nag-hedging. Alas 10:01 na po ng umaga, ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo national newspaper. Ito ay sa pagtataguyod ng buong pwersa ng Kasado Media Group, ng ating mga masisipag na mga kolumnista, writer sa iba't ibang dako ng ating bansa, partikular na rin po sa ating mga correspondent na nasa iba't ibang dako ng mundo, sa pangunguna ni Kuyang Pastor Gilier Valencia at ni Kuyang Julius Periols at ni Ateline Gabiana. Alright, thank you for watching kay Brother Maldrin Manato ng KPP dyan sa lugar ng Lipas City dyan sa Batangas, sa mga family Manato. Yan, magandang umaga at siyempre sa buong pamilya rin po ng Biba KPP San Benito. Thank you for watching sa inyong lahat, sa inyong pagtatangkilik at pagtataguyod ng ating programang Gabay at Patnubay. Thank you for watching ha. Siyempre, kaagapay po natin dito sa ating technical site si Ate Del Santos at si Ate Rose Marie Padiron Lawson. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga taga-pakinig sa ating palatuntunan. Samantala, PBBM Health Dad's Depth of Service Sakripisyo para sa mga Pilipino. Round 1. Ready, go! Binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nitong Merkules ang ilalim ng paglilingkod at sakripisyo ng kanyang ama at kapangalan na si yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. para sa sambayanang Pilipino. Pinangunahan ng Pangulo ang paggunita Marcos Day sa kanyang tinubuang lalawigan ng Ilocos Norte bilang paggunita sa ika-107 anibersaryo ng kapanganakan ni Marcos Sr. Dumalo ang unang pamilya sa isang Thanksgiving Mass sa Immaculate Conception Parish sa Batac City na sinundan ng wreath-laying ceremony sa Marcos Monument. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulo na nanatili ang kanyang ama na pinagmumulan ng karunungan at inspirasyon, lalo na ngayong siya ang leader ng bansa. Na napansin na tuwing naharap siya sa mga hamon, lagi niyang tinatanong ang kanyang sarili, ano ang gagawin ng aking ama? At lagi ako napapaalalahanan sa mga nakaukit sa Musililio noong dito pa nakalibing ang tatay ko at ang mga nakapunta na sa Mausoleo ay naalaala na ito ay isang sulong salita Pilipino at iyon ang kakayahan ng aking ama. Aniya ayon sa Pangulo, ang kanyang ama bagamat isang Ilocano muna ay minahal at pinaglingkuran ng mga
ang mga Pilipino ng buong buhay niya. Ikinuwento niya kung paano handang gawin ng kanyang ama ang sukdulang sakripisyo upang ipagtanggol ang kanyang bayan at ang kanyang mga tao bilang isang sundalo. Sa panahon ng digmaan, binalikan pa ng punong ehekutibo ang nakita niyang classified secret documents ng Central Intelligence Agency tungkol sa mga sakripisyo ni Pangulong Marcos Sr. sa panahon ng digmaan sa pagbisita sa Estados Unidos. Pagkatapos ng digmaan, pumasok sa politika si Pangulong Marcos Sr. na naging kinatawan ng ikalawang distrito ng Ilocos Norte bago naging senador at sa huli ay ikasampung Pangulo ng Pilipinas. Kaya naman kapag binalikan ko ngayon ang buhay ng aking pinamumunuan at nakikita ko kung ano ang gabay na prinsipyo na matutuhan ko sa aking ama kapag ang mga bagay ay nakakalito, kapag ang mga bagay ay nagiging napakakomplikado. Ano ang kakayahan ng paglilingkod na itinuro sa akin ng aking ama? At iyan ay napakasimple, ngunit hindi madaling makamit, pero simple lang. Maging Pilipino, maglingkod sa Pilipino, protektahan ang mga Pilipino, at ang Pilipinas ayon sa Pangulo, at doon nagmumula ang lahat ng mahalagang bagay na maaari nating gawin na gumabay sa atin. Sa isang gabay na prinsipyo, sabi niya, inimok niya ang mga Pilipino ngayon na ipagpatuloy ang pamana na iyon ng pagmamahal at pagmamakabayan. Lahat ng ginawa natin para sa mga Pilipino. Lahat ng ginawa natin ay ginagawa natin para sa Pilipinas ayon kay Pangulong Marcos. Magkasama tayo sa ganyang pagpapatuloy natin ang pamana na iyan ng pagmamahal sa bayan. Ipagpatuloy natin ang pamana ng pagmamahal na iyon ng iyong mga kababayan. At sa tingin ko, kung gagawin natin yon na lagi tayong aakay sa tamang direksyon, sabi niya. Sa Miyerkules ng hapon, nakatakdaring pangunahan ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng ayuda, ambulansya at agri-fisheries intervention sa Ilocos Norte. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Marcos Day, idiniklara ng Pangulo ang September 11 bilang non-working day sa Ilocos Norte bilang paggunita ng kaarawan ng kaniyang ama. Alas 17 ng umaga, ito'y hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At syempre sa pagtataguyod po ng ating mga masisipag at magagaling na mga kolumnista at writer ng Balitang Kasado. Congratulations! Alright, good morning kay Risa Uray. Yan. Thank you for watching sa inyong lahat diyan, sa inyong mga kinaroroonan. Magandang umaga po. Pa-shoutout naman sa 16 Clan kay Bai Fredelin Samal Dani. Salamat sa kanyang pagmamahal sa mga katutubo. Ang Guhay Clan family, shoutout din po. Maraming salamat and God bless. Mabuhay po kayo, sir. Alright, thank you kay Risa Uray ng ano ba ito? Ating yang Guhay Clan. Yan. At syempre, pinabati na po natin ng magandang umaga po ang mga taga 16 Clan, Blaan Tribe dyan sa Purok 16. Yan sa Purok 16 Clan ng Bagong Pag-asa, Barangay Sinawal, General Santos. At syempre, naandyan din po at pinabati rin po natin ang lahat ng mga katutubong Blaan. Yan. Sa pangunguna po ni Ate Bai Fredelin Samal. At syempre, ang pagbati po inuulit po natin mula kay Risa Uray. Yan. Thank you sa inyong pagbati. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Paano kalang batas sa House Ox na nagpapalakas sa PH Coast Guard? Round 1. Ready, go! Inaprubahan ng Kamara de Representantes nitong Miyerkules sa ikalawang pagbasa ang paano kalang naglalayong palakasin ng Philippine Coast Guard
sa pag-iyak ng kaligtasan sa dagat, seguridad sa dagat at pangangalaga sa kapaligiran sa dagat. Sa plenaryo, ipinasa ng Kamara sa pamagitan ng voice voting ang House Bill 10841 na nagmumungkay ng mga reforma sa pag-atakaran at organisasyon upang mas maging tugon ang PCG sa mga mandato nito. Minumungkahi ng panukalang batas ang paglikha ng PCG Modernization Trust Fund na gagamitin upang punduhan ang modernisasyon. Layon din itong bakbakin ang puwersa sa pamagitan ng pagtaas ng minimum manning level ng Philippine Coast Guard. Mula sa kasalukuyan, 1 uniform personnel kada kilometro ng baybayin tungo sa 3 uniform personnel. Layon din ito ang hanay, posisyon, sweldo at benepisyo ng mga miyembro ng Philippine Coast Guard sa mga katapat nila sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Layon din ng panukalang batas na lumikha ng Office of Coast Guard attached gayon din ang Coast Guard Internal Affairs Service upang mapanatili ang pananagutan sa paglilingkod sa pamahalaan. Yan ang kabuang mga balita mula sa ating payagang balansi at totoo, national newspaper at siyempre sa pagtataguyod nga po ng ating mga masisipag na mga kolumnista at writer ng payagang Balitang Kasado. At syempre ito po ay sa pagsuporta po at pagtataguyod ng ating masipag na publisher, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre, sa lahat po ng ating mga kababayan na ngayon po ay nasa kanya-kanyang mga pinagkakaabalahan. Ano po ba yan? Syempre, ang karamihan po ay mga nasa kanya-kanyang mga trabaho at pinagkakakitaan. Anin ko po yung mga nag-uopisina, talagang yan po irregular ang kanilang, regular po ang kanilang pasok po. Sila po ay Lunes hanggang Biyernes, hindi po katulad ng mga construction worker, yan. Sabi nga ay ala chamba lang, hindi balik kung mahaba yung kanilang, handa po yung kanilang, yung kanilang pinagtatrabaho, ay matagal-tagal ang paggawaan. Kaya siyempre nga po, marami po tayong mga kababayan ang halos naghihikahos o naghahabol ng kanilang mga gastusin at pangangailangan ng kanilang mga mag-aaral, ng kanilang mga estudyante, lalo na po yung may mga gagraduate po sa kolehiyo. Napakalaki pong gastusin yan. At hindi lamang po yan, makatapos na graduate, kinakailangan suportahan din po yung anak. Dahil yan po ay kinakailangan mag-exam, magpa-medical, bago pa makapag-umpisa ng trabaho. Kung ano man po yung kanyang pinagtataguan. At ang masakla pa po nito, yung pong mga, tulad po ng mga nakagraduate po ng mga criminology na going to, yan nga, Philippine National Police. Napakarami po nilang pinagdadaanan ngayon. At sabi nga po ay talagang matinding gastusan ng mga magulang. Kaya bago man po maging isang alagad ng batas, ang isang nakapag-aral na sa kasalukuyan o ngayon pa man, ay talagang maraming sakripisyo ang ipinagpupunyagi ng mga magulang. Lahat po talaga ay bayad, lahat po ay talaga ay gastos. Pag bumagsak pa sa exam, another gastos na naman. O sa neurotest. Kaya kinakailangan po yung pagpapasa ng gusto dyan sa mga neurotest, kinakailangan po siguraduhin po natin walang sayad ang utak ng isang tao. Kahit nga po yung mga nagsi-security guard kapag hindi po talaga dumaan sa neurotest, so nagkataong yan pala may tuyo ang utak po. Basta na lamang namamaril, basta na lamang nag-hostage o madaling matukso, madalit sabi, natutukso sa masamang ehemplo. Kaya kinakailangan po talaga ay kahit tapatan man sila ng anumang uri ng mga tukso o mga material na bagay, hindi dapat na kinakailangan sila ay padala sa agos ng makamundo at masasamang elemento na nangyayari sa ibabaw ng mundo.
At ito nga po, mayroon po ditong comment dito sa comment box. So, dito, babasahin po natin ha. Alright. Doon pala po sa lugar po ng Bayan ng Taytay, diyan sa lugar po ng Ibarra Compound, Barangay San Juan, Taytay Rizal, ay mayroon pong umuusad dyan na sindikato ng Pandarambong. Yan. Yan. At yan po pala ay ang mga kadahilanan na banggit po natin ang construction worker. Hindi na po napabanggit ang pangalan itong nabiktima. At ilang ulit na po, Kuyang Arnold, na nabibiktima ako ng ganitong klase ng pamamaraan na di umano ay nagbibintas ng mga sumobra daw na di umano yero o plywood. Ako naman po, dahil sa nais ko pong makatipid, ay talaga pong ako po ay napapapatol doon sa ganong bagay na mga iniaalok na katulad ng material na bagay na gamit sa bahay. Tulad nga po ng yero. At nung isang araw po, ako po ay pinuntahan ng isang lalaki na nagsasabing siya raw po ay may ibebentang sumobrang mga yero. Yero. At ako po naman ay natuwa dahil yung pong yero, Kuyang, ay nakakahalaga lang ng 225 pesos, ay 25 piraso po. Bali po, ang siningil po sa akin ay 6,000 pesos. At yung pong klase po ng yero ay sabi niya sa akin at dun sa aking pamangkin ay yun daw po ay sumobra doon sa construction na ginawa nila sa likod ng aming bahay sa lugar po ng sakop ng Club Manila East. Yan po sa area po, ang tinutukoy sa loob po ng area ng mga, dyan po sa area po ng compound ng Lyonso. Diyan po naggagawa po yung mga taong nag-alok sa akin. Ngunit isa lamang po, Kuyang, yung po nagpunta sa aking tao na medyo may kaitiman po at palangkinitan po ang katawan. At noong may abot ko na po yung pera, sabi di umano ay pasamahin ko daw po yung aking pamangkin. Ginawa ko naman po at pinasama ko po, Kuyang. At nung pagdating na po doon sa mismong kanto po ng bilihan ng tangke ng Lyonso compound, ay bigla na lamang pong tinakbuhan itong aking pamangkin at iniwan. Dala na po yung 6,000 pesos na kabayaran po doon sa yero. Ako naman po ay tiwala dahil kasi hindi po ako nagduda dahil nahagip naman po ng aming CCTV yung pong tao. Kaya lamang po ay nagbabaka sakali rin po ako na maibalik po sa akin yung pera na ibinayad ko, Kuyang Arnold. Kaya akin pong ipinaabot sa lahat po ng aking mga kalugar. May mga lagana pong sindikato sa amin sa lugar ng Ibarra Compound sa Barangay San Juan, Taytay Rizal. Yun pong ganong klase ng modus operandi. Okay, tama ka dyan, ateng, sa iyo pong mensahe. At hindi lamang po dyan sa lugar po ng Barangay San Juan sa Ibarra Compound nangyayari ang bagay na yan. Marami pong dako sa iba't ibang dako ng kapluan. Likewise, marami pong mga complaint po dito sa atin ng ating mga tagapakinig. Ang ating mga netizens na talagang lagana po yung klaseng ganyan ng mga modus operandi. Kaya ang tanging payula natin dyan sa iyo na hindi na nagpabanggit ang pangalan, sa mulit-muli, kung talaga mauulit yan, kaagad, ipagbigay ugnayan nyo kaagad sa barangay o sa pulis yung ganyang pangyayari. Sapagkat sabi nga'y kung patuloy ninyo na kayo magsasawalang kibo ay ulit-ulit na mangyayari ang ganyang klase ng modus operanding sinasabi. Siyempre sa hirap po ng buhay sa ngayon at talagang sabi nga, hindi basta ngayon, ikangay simple lamang mabuhay pero mahirap ang magpakabuhay. Yan. Kaya nga sabi nga po natin, bawal din magkasakit. Siyempre talaga, na andyan po talaga yung malaking matinding gastusan. Matinding kailangan. Kaya kinakailangan po maging practical po yung ating mga mamamayan. Kapag dating nalukuhan, katulad nga po ng concern nitong isa nating pakinig na katulad nga nun, ang isinisilaw
ay may ibinebentang bagay, di umano natira, sumobra doon sa kanilang mga kinoconstruct. O, aba, sino ba namang may-ari na nagpapagawa na kinakailangan sumobra ng 25 piraso ng yerong yung long span? Naku, hindi yung basta ang presyo niyan. Lalo na't kung sinasabing gauge 5, makapal yan. Kahit na mag-ballroom ka dyan sa ibabaw niyan, ay talagang hindi yan basta tutupi. Kaya ikaw naman ateng, hindi mo ba nahalata na yung mga bagay na iyon ay isang panlilinlang? Lalo na't kung ibinigay mo na yung pera, binayaran mo na, wala pa naman yung iyong binibili. Dapat sana hinintay mo na dalahin sa iyo yung kanyang ibinebenta kung yan ba illegal o illegal. Sapagkat ang isang bagay naman na alam po naman natin na kapag legal, ay yan po ay talagang daladala na yan. O may isang sample o bago bayaran yung anumang bagay, hindi lamang yero o plywood o anuman. Alam naman natin na sa mga di pangkaraniwang lugar ay may mga ganyang klase ng panlilinlang. Kaya yung nagpapagawa namang iyon, kung yun talaga sumobra, ibig sabihin nun, hindi naman maaari sigurong bumili ng sobra-sobra ang isang nagpapagawa ng isang building o ng isang anuman. Kasi ang sinasabi dito ay sa tiyanggian daw yung sumobrang yero na ibinebenta ng mga trabahante. Siyempre, ang ibinibenta doon ay laway, hindi yung bagay na sinasabing yero. Hindi bali sana kung yung yerong yan ay yung box lamang, bit, pwedeng ibenta. Ay alam naman natin ateng na napakalaking yero niyan, malalaki, lalo na 25 piraso. Siyempre, masisilaw ka doon sa halaga lang nun. Na akala mo ay ikaw ay nakatipid, pero ano ang nangyari sa iyo? Napakahirap mag-provide basta sa panahong ito ng halaga na 6,000 piso bigla-bigla sa isang tayo lamang. Kaya sana ay maging leksyon na sa iyo ang bagay na ito at ito ay makakatulong din sa ating mga tagapakinig bilang leksyon. Na kapag may mga bagay po na mga ibinebenta na mura lamang na halaga, ibig sabihin po iyan ay hindi yan patas o parehas. Maaaring may hindi maganda sa likod niyan. Maaaring ninakaw, at maaaring, siyempre sabi palusot, yung palusot ay nakaw din po ang tawag yan. Di ba ateng? At mga kuyang, yan na pag sinabing palusot, ay yan po ay hindi alam na may-ari. Yan. Sino ba naman pong may-ari ang magpapaubaya do sa kanyang pinamuhunanan, binili ng mahal, tapos ibebenta lamang ng trabahante, samantalang naman ay pinasisweldohan mo o binabayaran sa kanyang nagagawa. Kaya anuman, kaya hindi lamang yan kahit yung mga yun sinasay pa rin dito yung comment naman ni Kuyang, isa ring netizen, kahit nga po Barita di Cabra, sir. Martilyo, naku nga. O mga langis din po na nasa bute na panglagay sa motor, tuti oil, yan, 40. Ay binebenta po kahit murang halaga, kahit po 70 o hanggang 50 pesos po, binebenta po yung karbote. Ay nako, ano ba yan? Oo. Siyempre, pag yung sinabing barita, martilyo, lagare, yan ay, siyempre, yan nga sinasabing palusot. Siyempre, palusot, yan ay nakaw. Kaya wag din naman konsintihin ng sino man na nais at ibig bumili ng mga ganyan, na sabi nga po ninyo ay kayo ay mas makakatipid. Hindi po. Sapagkat sabi nga po, ang bumili ka ng anumang uri na galing sa hindi maganda o sinasabing nakaw, ay katulad na rin po kayo noon. Magnanakaw na rin po ang inyong dating doon. Dahil kasi bumili po kayo ng galing sa nakaw Pero kung wala naman pong bumibili ng ninanakaw o ninakaw, wala pong mawawala at wala rin magnanakaw. Sa halip na natunugan po nyo na yan ay nakaw, abay, pagbigay alam nyo po agad sa may mga kapangyarihan para po maimbestigahan agad yung taong yan. Sapagkat kung yan po ay paulit-ulit at pabalik-balik sa iyo, na ikaw ay kinakailangan niyang, anong tawag dito? Kumbinsihin sa mga ibinebenta niyang ganyan, aba, ay pangungonsinti po yung inyong tinatawag na yan. Pwede rin po kayong makasuhan dyan sa bagay na yan na kayo ay konsentidor at kakutsaba ng magnanakaw.
Sa bagay, dalawa lamang po naman ang tao dito sa mundo. Isang manluloko at isang naluloko. Oo, totoo yan mga kuyang at mga ating. Kaya bilang palaala po ng inyong abang lingkod ng gabay at patnubay dito sa ating palatuntunan ng inyong Kuyang Arnold, na siyempre maging basihan lamang po. Kaya maganda po ito, may mga nagpapadala po ng mga comment o reklamo dito sa atin. Kaya speaking, Kapitan Russell Valera at sa lahat po ng mga barangay tanod ho, may mga nangyayari po na hindi magandang modus operandi po dyan sa lugar po ng Ibarra Compound, Barangay San Juan, Taytay Rizal na inyo pong sakop. At ito nga po ay tungkol nga po doon sa nabanggit na madalas pong bintahan dyan ng mga materyales. Materyales na ikangay sumobra daw o natira sa mga kinonstruct o tinatrabaho ng mga taong nag-aalok niyan. Kaya paimbestigahan nyo po sa inyo pong mga bantay barangay. Yan. Kaya sabi nga po ay kapag naman po nangyayari ito'y patuloy, kaya isang palaala yung pong sabi nga'y gawaing hindi maganda doon sa mga gumagawa ng hindi mabuti, ay malaki po ang ikangay parusa ninyo at pananagutan diyan. Una sa Diyos, ikalawa po sa ating batas. Kapag kayo po'y nahuli, sigurado kalabuso po kayo. At meron pa rin dito na comment. Hindi lamang po yan, nakawan po sir. Pati po yung magbibintahan ng mga bawal na gamot. Okay. Alright. Siyempre, yan naman po ay ikangilaganap po yan kahit saan. Kaya mas mainam na rin po yung kayo ay may mga malasakit at komento. So far. Kaya sa lahat po ng ating mga kababayan, sabi nga po ay ingat-ingat lamang at ika nga po ay gumanap ka lamang ng naaayon at tama sa iyong sarili. Huwag gumawa ng masama para walang kaparusahan. Anyway, ang oras ay 10:27 ng umaga. At syempre, binabati po natin na magandang morning ang lahat ng mga homeowners association sa iba't ibang dako ng ating bansa. Yan. At syempre, sa lahat po ng mga samahan, sa mga tuda. Yan. Marami rin po yung mga walang papel, yung mga kasali ng mga tuda o tricycle. Kaya kinakailangan po sa mga presidente inyo pong ripasuhin po ng ayos ito. Sapagkat sabi nga po ay hindi pinahihintulutan ng ating batas yung tuloy-tuloy ang pamamasada. Wala namang kumpletong dokumento ang iyong sasakyan. Lalo na po yung mga tricycle na kapag ka po sabi nga nagkaroon ng anumang uri ng insidente, paano naman po yung inyong pasahero na masasaktan? Sa halip na kayo ay matutulungan ng ating gobyerno, tumatakas pa kayo doon sa responsibilidad na iyan. Kaya kinakailangan pong iligay po ninyo sa tama na naaayon sa batas ang inyong paghahanap buhay. Lalo na po dyan sa bayan po ng Taytay, uso naman po ngayon panghuli ngayon mga anti-kolorum, mga task force ng munisipalidad. Tanggapan ni Mayor Alan De Leon ng Taytay Rizal. At syempre naman po sa lahat po ng ating mga kapulisan at mga law enforcement agency. Ay siyempre, kung wala pong mga hindi po rehistradong mga sasakyan tulad nga po ng mga four wheels, at saka ang tangi lang po natin ditong palaala sa lahat po ng mga nag-checkpoint. Ang lagi po ninyong hinuhuli lamang at sine-checkpoint ay yung mga riders o yung mga motorsiklo. Pero yun pong mga four wheels, ayaw po ninyong parahin, ayaw po ninyong inspeksyonin. Maaari po bang ang mga motorsingle lamang po ang laging walang rehistro o expiration ng kanilang registered ng kanilang sasakyan? Karamihan po sa mga four wheels, mga minamahal kong mga
mga tagalingkod, lalo na po doon sa mga team leader o mga hepe ng mga law enforcement agency na may kaugnayan po sa mga panghuli o sa mga taga-traffic division na suriin naman po ninyo at lahatin. Hindi lamang po yung mga single motor lamang ang inyong huhulihin. Kila yata parang unfair lamang po yata iyon. Kailangan po, ayon sa mga sinasabi dito, lahatin, walang pinipili. Eh syempre yung pong iba na kapos, dahil nga po doon sa pagkakatindi ng pandemic, at saka doon sa mga nangyayari pong mga sama ng panahon, sa may mga pinagdaanan na nagkrisis ang buhay na mayroon pong sasakyan tulad ng ang kayalaan po talaga nilang sakyan ay motorsiklo, single, ay hindi na i-renew ang kanyang rehistro ng sasakyan. Falsifikado na po yung registration noong motorsiklo. Yan lamang po naman talaga ang kaya nilang sakyan dahil yan po lamang ang kanilang kakayahan. Panghatid ng eskwela, pansundo, pamalingke, yun. Ay tapos nahuhuli pa, mas malaki pa yung multa kaysa doon sa pamasahe noong tao. Kaya po talaga, sana po ang mga ganitong uri ng nagiging problema ay mabigyan din po sana ng pansin ng ating mga kinauukulan. Na kung ito pong mga ganitong klase ng sasakyan na inyong nahuli ng mga traffic enforcer, at ito naman po ay noon lamang naman nagkaroon ng sinasabing violation at mismong taga roon mismo sa lugar ng bayan o probinsya, kailangan po sana muna i-warningan ninyo. Hindi po yung kaagad naman tutuluyan nyo, hindi naman po pare-pareho ang status po ng tao. Na kaya lamang po talaga merong sasakyan yung iba, lakas loob lamang para may masakyan. Expired nga itong rehistro. Sakay ng sakay naman itong nagdadrive nito. Ang mahalaga po yung driver may lisensya. At yung sasakyan kung expired naman po sana, ay di warning lamang po sana bago po sana ninyo tuluyan. Kasi malaki din naman din po yung bayarin. Ay yung mapagparehistro nahihirapan pa yung pamagmulta. Kaya sana naman po mga autoridad na nasa traffic division o sa nagpapatupad nito, sana naman po maging patas po naman sana kayo. At huwag naman po sanang nakatingin lamang kayo doon sa pinapairal na batas. Sana po maging makabayan po tayo at maging makakapwa. Kung yan pong mga nahuli nyo pong yan ay isa o dalawa o tatlong beses na po yung winawarningan at hindi pa rin sumunod sa inyong warning, abay tuluyan na po ninyo. Paglaban na po yun sa batas na pinaiiral. Kaya sana naman po sa lahat ng ating mga nakikinig ay makapagbigay ito ng iba yung mensahe sa inyong lahat na anumang oras ay kinakailangan po ninyong bigyan ng pansin ang mga mahalaga para sa inyo. At tungkol naman po doon sa mga pasaway na mga tsuper at driver ng mga sasakyan magmula sa motorsiklo, tricycle, o sa mga four wheels, lalo na po sa mga namamasada. Huwag mo naman kayong pasaway sa gitna ng kalye. Kailangan po ang inyong pagparada ay itabi po ninyo mismo, isagad nyo po sa tabi ng highway na dinadaan ng mga sasakyan para na sa gayo huwag kayo pagbigay kagambalaan o pagkaatrasado po doon sa ibang humahabol sa oras ng kanilang pagpasok at pagsusundo sa kanilang sinusundo sa lalo na po doon sa trabaho at saka doon sa eskwelahan. Ay marami po tayo rin nakikita po dyan sa mga gilid-gilid dyan na pag pumara yung si pasahero sa jeep, doon lang hihinto, hindi tinatabi. At nag-experience din po ako nitong mga nakaraang mga araw, sumakay din po ako ng jeep, ng PUB. Aba, isali po sa tabi pumapara, sa gitna pa. Kung bagamat may nakahinto doon sa sakyan, lumampas ka ng bagya at tumabi ka. Ginoong tsoper o driver ng pampasahirong mga sasakyan. Kailangan po safe
keeping po yung inyong pasahero. Hindi po yung sa gitna kayo magbabay. Paano kung merong mabilis ang dumating sa sakyan, medyo na nalus yung preno? Kalkulasyon na, kalkulado ka, tatabi ka. Hindi tuloy yung iyong sakay na aksidente. Kaya kinakailangan po talaga ay maging maingat po kayo. Pagbibigayan lang po ang kailangan dyan. Yung pong traffic enforcer at driver, kinakailangan po ay magkaroon ng sabi nga pagsusunuran. At saka ang tangi lang po natin masasabi, kung talagang hihigpitan po kayo ng enforcer, yung mga driver, wala po kayong kalaban-laban dahil kasi unang-una po, pwede po kayong bigyan ng ikangay ng violation doon sa inyong pagiging pasaway. Pagkat sabi nga po, pwede niya na kayong tikitan. Edi ang inyong kinikita, pupunta na lamang sa panunubos ng inyong ticket. Kaya sana naman po ay wag po naman natin masyadong pakaabusuhin yung ating mga tagapamagitan dyan sa gitna ng kakarasadahan saan man pundako. Kailangan po ay maging patas kayo at maging masunurin doon sa tama lamang. Huwag ika nga pasaway. Kaya sa inyong lahat, mga kababayan, mulit-muli po, ang inyong abang lingkod ay nagbibigay pagpupugay at pasasalamat sa lahat ng ating mga kapulisan, kasundaluhan, sa iba't ibang dako ng ating bansa. Lalong-lalo na po yung mga Philippine Navy at mga Coast Guard ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Sana po ay mag-ibayunan ng ikangay maging mapayapa ang ating economic zone ng ating nasakupang karagatan diyan sa West Philippine Sea. Kaya sana naman po ang lahat po ng mga nag-iisip ng hindi maganda diyan, sana naman po huwag mangyari harinawa, sapagkat sabi nga po ay napakalaking problema at suliranin ito ng ating mga nagdarahop na mga kababayan. Na yan pong area at lugar na yan ang siyang kabuhayan na nagbibigay pag-asa sa ating mga kababayan dyan sa lugar na iyan. Kaya yung pong mga fishermen ay talagang lakas loob na lamang yung kanilang pamamalakaya diyan. Sinusugol na yung kanilang buhay. Kaya sana naman po ang lahat ng ito ay maresolba na sa pamagitan ng peace of mind ng bawat isa. Sa bawat panig. Lalong-lalo na po dito sa mga makukulit na mga Chinese militiang ito, ng Chinese Coast Guard na ito, talagang overacting na po kayo. Hanggat maaari sana naman, isipin mo, baybaying dagat ng Pilipinas ay inaangkin pa ninyo. Sumunod naman kayo sa batas na ipinatupad sa buong Asia. Kaya nga sabi nga po ay ang karapatan ng bawat bansa ay nakasalalay sa pamamagitan ng pagbibigayan at pagkakasundo. Napakalawak na ang inyong mga area, mga Chino. Kaya yung mga ay talagang napakahirap ng inyong ikang ginagawang yan. Lahat nga sabi nga may hangganan, lahat ay may katapusan. Lahat ay ibinigay ang buhay sa bawat isa upang ito'y pagyamanin, arugain ang naaayon sa kalinisan ng kaibuturan ng puso. Anyway, inasalamatan po natin ang lahat ng ating mga columnista at writer, ang ating mga kasado patroller. Ang lahat ng ating mga responsabling mga mamamahayag. Good morning kay Kuyang Dan Torbeles, ang ating kasado patrol 47. Si Kuyang Erman Patulot, kasado patrol 22. Magandang umaga sa iyo.
Kay Kuyang John Santusidad, Kasado Patrol 40. Kay Kuyang Lando Luto, Kasado Patrol 25. Kay Ate Tina Aguirre, Kasado Patrol 19. Kay Kasado Patrol Joseph Elias Bontogon, 49. Magandang umaga sa inyong lahat. Ganon din kay Kasado Patrol Chudi Soyman, Kasado Patrol 27. Kay Kasado Patrol 44, Kuyang Ricardo Esleta, Kasado Patrol 12, Kuyang Rodrigo Dagar. Si Kasado Patrol 46, Kuyang Nestor Pernisita. Si Kuya Kasado Patrol 20, si Kuyang Julius. Okay. Si Kasado Patrol 41, si Kuyang Edwin Masbati Karahog. Ganun din si Kasado Patrol 28, Kuyang Gerald Gasek. Si Kasado Patrol Lin Gabiana ng Taiwan. Si Kasado Patrol Pastor Guillermo Valencia ng Georgia, USA. Si Kasado Patrol Julius Periols ng Canada. At sa inyong lahat, ganun din kay Kasado Patrol 33, Jason Almanon. Si Kasado Patrol 333, Ate Fredelin Samal Dani. Si Kasado Patrol 13, si Kuyang Chaplain Frederick Berry. At syempre sa inyo pong lahat, mapagpalang umaga po at ikangay magandang araw. Ho? Ngayong araw nga po ng Huwebes at syempre Biyernes po bukas. Mulit-muli tayo ay magsasama-sama at magkikita anumang oras sa ating palatuntunan. Anyway, nagpapasalamat po ako sa ating mga nakatulong dito sa ating technical side kay Ate Del Santos at Ate Rose Lawson, ang siya nating production assistant. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat at sumainyo mapagpalang umaga ngayong araw ng Huwebes. Alright mga kababayan, dumating na naman po ang oras upang pansamantalang nating ipipinid ang ating pagtatanghal. Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito sa KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Nagpapasalamat po ako sa ating lahat, sa inyong lahat, mga giliw kong taga-subaybay. Sa inyong paggabay at pagsubaybay, sumigit kumulang na 2 oras ang ating pagtatanghal dito sa Kasado Broadcasting Service, RMM News TV. Sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ako naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang mentor inyong midnight boy, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Nagpapasalamat po ko sa inyo at muling magbabalik sa araw ng bukas, galap na 8 ng umaga hanggang 10. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, mabalos, amigos.
habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.